May mga nagtatanong sa akin before pa na pag pinalitan daw ba ito ng LiFePO4 ay hindi daw ba masisira yung battery kasi yung charger na kasama nito ay pang lead acid. Para sa akin ay hindi siya masisira. Kung titignan nyo yung charging stages ng pang lead acid, meron siya usually 3 or 4 na stages. Yun na yung bulk, absorption, and float. And yung pang-apat ko minsan ay may equalization. Yung bulk at absorption, constant current at constant voltage charging lang yan. Tinatawag lang nilang ganyan. Pero CC at CV lang yan. And yung float, yun lang naman yung mag-a-apply siya ng constant na voltage sa battery para ma-maintain niya yung charge ng lead acid. Yung float, in essence, ay constant voltage lang din yan at lower voltage sa absorption. Ang pag-charge ng LiFePO4 ay constant current and constant voltage. Ganun lang din yun. Wala siya nung float. Pero eto naman kasing charger nito, constant current, constant voltage lang. Yung charger na kasama dito. I'm not sure kung may float siya, pero kung may float man siya, para sa akin ay hindi naman masisira ang LiFePO4 kung may float. Kasi kapag chinarge mo yung LiFePO4, unlike sa lead acid na babagsak yung voltage niya after mong i-charge, kaya siya naglalagay ng float. Ang LiFePO4, kung maganda yung cells mo, hindi babagsak yan. So yung float niya, yung float charge, walang effect kasi kung mas mababa ang float charge sa voltage ng battery, parang walang mangyayari doon. Kasi magfo-flow lang naman yung current kung merong voltage difference. Kung mas mataas yung voltage ng charging mo papunta sa battery, saka lang pupunta yung kuryente sa battery kung mas mataas yung voltage na pang charge mo. Parang ganito. So meron tayong power supply. Ang voltage ng ating battery ay 3.32. So kapag yung power supply nyo, ilalagyan mo ng voltage na mas mababa sa 3.32, like 2.81, pag kinabit mo yan sa charger, wala magfo-flow dyan. Tingnan nyo, zero lang. Kasi mas mataas yung voltage ng battery. Pero pag tinaasan mo yan, like 3.4, ayun, saka lang may mag-flow. Para sa akin, parang walang mangyayari sa floating charge kung mas mababa yung nakaset na voltage. Which is usually mas mababa naman talaga yung float voltage sa charge voltage. Try na lang din natin i-charge. Unahin natin yung pang-charge natin 14.4 volts. And then, since sabi dito up to maximum daw ay 16 volts, maglagay na rin tayo ng charger na 15 volts lang. 14.6 volts lang naman yung maximum na voltage ng ating battery. So, 15 volts, sobra na yun sa voltage ng ating battery. Kung walang protection, ma-overcharge na yung LiFePO4 natin. Nag-charge pa lang siya. So, balikan natin to in a while. So, ayan, kulay green na. Pero nag-a-animate pa rin. Nag-charge lang siya ng dahan-dahan na. Well, hindi naman na talaga tayo aabot ng 14.6 volts kasi yung charger pala natin 14.4 volts lang. So, yun talaga. Kapag etong stock na charger ang gamit nyo, hindi talaga siya ma-overcharge. So, gamit tayo ng ibang charger. Ito 15 volts na 3 amps. So, sobra na sa 30 watts daw nito. Well, charging. Check natin kung ilang amps ang pumapasok. 7 watts, 8 watts. So, malapit na talaga kasi siya mapuno kaya mabagal lang siya. Try natin lagyan ng load kung yung BMS ba natin ay kaya niya i-support. Ito yung light natin which is around 100 watts to. Ayan. Tapos nung nilagyan natin ng load, ayan, dahil bumaba yung voltage ng battery natin, ayan, tumaas na yung charging natin. 85 watts. Ang sabi dito max 30 watts. Tapos nag-charge na tayo ng 85 watts. Check ko lang yung battery, ay yung BMS kung uminit ba. Ang 85 watts ay 7 amps lang naman. So, hindi pa naman yun dapat sobra sa BMS natin. Pero hindi ko pa kasi na-try itong BMS na to eh. So, hindi ko sure kung maganda ba yan na BMS o pangit. Wala, hindi man na uminit. Ang umiinit lang sa BMS natin, ayun no. Parang fuse or shunt ba yun? I'm not sure. Pero, resistor siya na low resistance. Malamig lang naman, 36. Ayan, 36. Hindi talaga mainit. Tapos, nag-charge tayo at ilan? 54 watts, 62. Nag-fluctuate yung charging speed natin. So, kayang-kaya naman ng BMS natin. Ayan. So, babalikan na lang ulit natin kapag puno na talaga. Ayan, na full na yung battery natin. Tingnan nyo, hindi niya nag-animate. At mapapansin nyo, bumaba na yung voltage ng battery. Naging 13.9 volts na lang. Nag-rest na. Kasi, yung charger neto, kapag na-reach niya na yung 14.4 volts or higher, tumitigil siya mag-charge. Tapos, pag magre-rest yung battery voltage natin, hindi niya itatry i-maintain sa 14.4 volts yung voltage ng battery. So, parang meron siyang reconnect voltage. Or, eto na yung floating stage niya. I'm not sure. Tignan natin kapag tinanggal ba natin bababa to.
So, baka eto na yung floating stage niya. Nag-stay siya sa 13.9 volts. And then, nung nireconnect natin, ayan, magta-try na ulit siyang mag-charge ulit. So, yun. At 13.9 volts, nasa 3.4 volts per cell. So, okay pa rin kung dun niya mini-maintain yung voltage ng battery natin. Kung gusto nyo mas mapahaba yung buhay ng battery nyo, ay tanggalin nyo na kapag full na. Kasi ang mga lithium cells ay ayaw nila ng super puno at super discharge. So, although may mga nagsasabi na maliit lang yung effect kapag laging nag-stay sa pinakamataas na voltage yung LiFePO4. Ewan ko, wala pa akong solid na data kasi maraming nagtatanong sa atin. Gagawa pa lang ako ng test na long-term test talaga. Iiwan natin na fully charge yung battery at titignan natin after 1 year kung gaano kalaki yung nawala sa capacity niya. Pero yun, sa dito, I think nagfo-float sa 13.9 volts yung charger nito. Ayan na. So, maabot siya ng 14.4, 14.5. So, hindi naman ma-overcharge yung battery nyo. At I think hindi rin naman masisira yung battery nyo. Pag may katanungan pa po kayo tungkol sa ating conversion na ginawa, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe. And I will see you again next time. Bye!